Timbog naman ang 4 na pulis na umano'y sangkot sa kidnapping ng 4 na dayuhan sa Pasay City. Ang masaklap, ginamit pa ang sasakyan ng PNP. Kaya ayon kay Interior Secretary Benhur Abalos, paglabag ito sa tiwala ng publiko na nakasisira sa halaga ng puwersa ng buong hanay ng kapulisan. Si Kim Salinas nagbabalik para sa balitang A to Z. Walang pangingiming iniharap sa media ni Interior Secretary Benhur Abalos ang mga sospek na pulis na sangkot umano sa kidnap for ransom case sa Pasay City. Ang mga sospek galing sa iba't ibang unit ng PNP sa Makati City, Pasay City at National Capital Region Police Office. Batay sa investigasyon, pinara ng mga sospek ang SUV ng mga biktima na pawang 3 Chinese at 1 Malaysian national kung saan palalabasin nila na may violation. Pero ang mas masaklap, gamit pa ang issued motorcycle ng PNP sa modus na ito, saka naman isasakay sa isang nakaabang na van ang mga biktima at dadalhin sa ibang lugar para ipatubos. Lumalabas sindikato na nga ito. No? It's a syndicate dahil, tignan mo, more than 2 or 3 who group themselves for a common illegal purpose. Ang masaklap talaga rito, of course, may mga civilian. Kita nyo major. Kita nyo yung mga kinidnap, puro mga Chinese, Malaysian nationals. Tapos kung saan galing. Nakita nyo yung purpose. Iba-ibang lugar. May Pasay, may Makati, may Manila. No? So para talagang pinili. Bagamat nakatakas ang 2 foreign national, nagtagumpay pa rin ang mga sospek sa panghihingi ng ransom sa mga biktima na aabot sa 2.5 million pesos at ang mga sospek Sergeant Angelito David, Sergeant Ralph Tumangil, Sergeant Ricky Tabora, and Major Cristil Carlo Villanueva. However, yung mga ibang tao kamukha ni Marion Kiambao Badando, Roderick Valbuena at iba pa, no, known only by their aliases, remain at large. Ayon pa kay NCRPO Chief Jose Melencio Nartates Jr., malinaw na tinuro ng isang sospek at maging ng biktima ang police major na dumukot sa kanila. The police major, when he was arrested, tinuro mismo siya nung isang police. And at the same time, when he was being investigated, tinuro rin siya ng biktima mismo. And we will not stop from filing of criminal charges, but of course, ako yung regional director and I have administrative jurisdiction over this personnel. Corresponding administrative charges will be filed such that siguro in matter of 2-3 months magkaroon tayo ng disposition. Samantala, nilinaw naman ng NCRPO na hindi konektado umano ang mga foreign nationals sa mga pogo hubs sa bansa. Mga foreign nationals, nandito sila as tourists. As of now, no criminal activities or criminal record here in the Philippines yung 4 na kidnap victim. Habang nasa 10 pa umano ang patuloy na pinaghahanap ng kapulisan. Kakaharapin ng mga sospek ang patong-patong ng mga kasong kidnapping with ransom, robbery at carnapping. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.